What's up guys? Good morning and welcome back dito sa Entong's World Channel. So ngayong araw, i-check natin yung mga itlog ng ating Chabo Bantam kung fertile nga ba or hindi. Bali meron tayo dito nga yung black mottled na nangitlog. So 9 eggs siya. Tapos titignan natin kung ilan ba yung pwede nating ipapisa sa kanya kasi yung iba ganun ang technique, tinatanggal na lang nila yung hindi fertile. So samahan nyo ako for today and let's go! Hello guys, good morning. So ito, nagbibilad tayo ng mga rooster natin. Bali itong black mottled and yung ating benjarong Chabo. So ayan, makita ninyo nakabilad sila. So mas maganda rin kasi nabibilad talaga yung mga alaga nating Chabo para mas masigla sila, tapos malakas yung resistensya nila. So bali ito guys, meron tayong pang ilaw or pang candling para makita natin kung fertile ba yung itlog ng ating Chabo. So ayan, meron sa likod ko naman yan, nakikita nyo yung nakasabit. Yan yung mga eggshell na binibigay natin sa mga nangingitlog para mas malakas sila. Syempre calcium din yan and kailangan din yan ng mga breeders natin na hen. Yung ating black mottled, bumaba siya dun sa kanyang nililimliman. And dito naman yung ating benjarong na hen. So titignan natin kung fertile nga ba yung kanyang mga itlog. Bale, ginagawa ito para ma-separate na yung mga hindi fertile. Oops, bumalik siya. Bantay sarado. So i-check muna natin kasi para mas sure yung ating pagbi-breed and at the same time hindi rin sayang sa oras kasi kung hindi fertile yung mga itlog niya, useless din yung ating pagpapalimlim sa mga itlog. Bale, ito pala yung mga eggs niya, 1 week na siya mahigit. So pwedeng-pwede na siyang i-candling para ma-check kung bugok ba or may similya yung kanyang itlog. Ayan, papasukin natin itong ating flying pen. Ayan. So ayan yung mga itlog niya guys. Titignan natin kung fertile nga ba or hindi. Itong pang-ilaw kasi natin, nabili lang din natin to sa sa Cartimar Pasay. Ay, medyo mahina oh. Ayan. Itong iba, ayun, walang yung iba, ayan oh. Itong iba fertile, yung iba hindi. At yun na check na natin guys kung ilan ba yung fertile. So sad to say, ilan lang yung nakita nating may mga ugat. So hirap din talaga palang mag-breed ng ganito kasi hindi siya gaya ng native. Yung native kasi ang ganda ng fertility. Unlike dito, talagang may ilan lang talaga yung yung magiging fertile na itlog nila. Kaya pala yung ibang nagbe-breed ng Chabo, talagang makikita natin nagpo-post sila, merong 3, merong 4. So ganun lang yung mga sisiw na napipisa kasi nga mahirap din talaga siyang i-breed. Minsan nga merong isa lang, merong 2, at meron din ng swerte, maramihan. So yan iwan muna natin dyan. Tapos ito pa yung isa natin na hen. Ito namang lavender natin, hindi pa nag-start na mangitlog. So ayan, nasa lupa yung mga eggshells na binibigyan natin sa kanya para makonsume niya. Syempre additional calcium na rin yan, so maganda sa mga breeders natin. And yung ating mga pasisiw, ayan. Ito naman guys, maganda rin yung pagiging nito breeder kasi proven na. Pangalawang beses na ito na nakapagpapisa siya. So ito, hindi natin muna ibebenta kasi pwede natin siya magamit as hen incubator. So siya maglilimlim pag meron tayong mga magagandang quality ng Chabo. And update guys sa ating mga tanim dito sa ating chicken garden. So ayan na mga petsay natin, magaganda na rin ng tubo. Yung mint naman natin, hindi pa natin na i-transfer kasi kailangan muna natin siyang sanayin dito sa weather ng probinsya dahil gagaling to sa Manila, morning sunlight lang yung nare-receive niya. So kanina natapatan na rin to ng araw at naglagay na rin tayo ng compost. Ayan nasa ibabaw yung compost niya. So hopefully na mapaganda rin natin tong ating chicken garden kasi nga ayan medyo kulang pa yung ating materials. So kulang pa rin yung mga pagtataniman natin dito sa ibabaw. Ayan. And dito guys, gumamit din pala tayo ng mga sako. Yan yung lumang sako, mga Integra na yung mga pinaglagyan ng feeds. Yan yung pinagtaniman natin ng talong. Dito naman sa tabi niya, yung calabash, yung pinaka shell nung
bunga niya. So ito yung ginamit natin, yung calabash fruit. Ayan, pang pechay naman. Bali tagi-isa lang yung nilagay natin para hindi siya masyadong crowded. Dahil nga dito sa nauna nating tinaniman, tinry lang naman natin, ayun, masyadong crowded. So naging leggy na rin yung ibang pechay natin. Ang gagawin natin dyan, lalagyan pa natin ng additional compost para matakpan yung pinakakatawan ng pechay dahil nga masyadong leggy, ang haba nung tawag dito, katawan niya. So ayan oh. And dito sa sili natin, naglagay rin tayo ng eggshell. So maganda raw sa mga ano yan, maganda raw sa mga sili yung naglalagay ka ng eggshell sa ibabaw ng lupa. And at the same time, ayan oh, tignan nyo. Napapaganda na natin yung ating garden. Unti-unti lang, pero ayan, maayos din to. Ayan, pakita natin yung view nya. Ayan. So, diba dati ito, bakante lang itong lote na to. Walang kulungan. And gumamit lang din tayo ng mga recycled materials. Yung mga lumang yero, mga gaya to, mga paso. Ayan. So, papagandahin natin to. So mga tropa, pakita naman natin yung update doon sa ating mga kambing na nasa bukid na, kasi ayan, tanghaling tapat na. At ipapakita rin natin yung isa pa nating kambing na medyo pubayat. So parang naglalandi siya ngayon, pero hindi natin siya papasampahan muna kasi nga mahirap na, masyado pa siyang payat. So yun yung kambing na nakakain din ng damo na na-sprayan ng pang-spray sa mangga. So ayun, ano siya, nangayayat, nagtae. Pero ngayon napapaano na natin, napapasigla na ulit natin siya. Unti-unti lang gaya nitong isa nating kambing. Dito pala sa labas guys, ayun yung itsura ng ating chicken garden. Oh. Kapag kumalat na yung grass dito, ayan, yung ating frog grass, gaganda na yan. So para na siyang garden talaga, naka-landscape na rin. Ayan. Kapag tapos na rin yung tapos na mamunga yung talong, tatanggalin natin yan, papalitan natin ng ornamental plants. So para mas maganda rito, kasi ngayon temporary, wala pa naman tayong magandang grass dito, hindi pa siya kumalat. So dyan muna yung mga talong tsaka pechay para mapakinabangan yung lote. So mga tropa, nandito naman sa likod yung ating mga kambing. Gaya nga nang nasabi ko, ayun yung isa. Ayan, isa. Tapos yung nandun sa bandang dulo, ayan yung nag-hit. Kaso tignan nyo yung katawan niya, oh. Napakapayat niya. Bale ito yung nadali rin ng spray ng mangga. So nakain niya, na-absorb ng katawan niya. Yun, nagtae. Tapos sumina, ayan, nangayayat. And yung mga anak niya, yung triplets, yun nga yung binanggit din natin last vlog na dali rin. So sayang. Ito kasi mga puno ng mangga guys, oh. Ayan. So, pag nag-spray sila, nadadami pati yung mga damo rito. Siyempre yung spray nag-evaporate. And ayan, sa pastulan siya dumediretso. So ayan, may mga mangga pa dun, oh. Doon sa bandang dulo, may mga bunga. Ayan yung mangga. Ayan. So, pakita pa natin yung update naman dito sa anak ng kambing natin na pinestad natin sa Bower dati. So ayan na siya, oh. Nag-inject na rin pala tayo guys kanina ng B-complex tsaka calcium dito sa ating inahin. And dito naman sa B0, B-complex lang, so 1 ml para lumakas siya. And hindi na siya madali, so sayang. Kaya yung yung ating dumalaga. Ayan, ang ganda, oh. Bower, tapos kinross natin dito sa ating inahin na F1. So ayan yung resulta, nag-iisang anak, pero medyo malaki-laki na rin siya, oh. Ayan, ang ganda, oh. Lapitan natin, medyo mailap sa atin to, eh. Ninjikan kasi kanina. Ayan, umilap siya. Ayan, tsura niya, oh. Ayan yung mga kambing natin. Ilan lang din naman na yung natirang kambing natin kasi nga nagbawas tayo dahil yung nabanggit ko dati sa mga nakaraang vlogs ko, marami ng baka dito sa likod ng bahay. So may mga kaagaw na yung kambing natin sa damo. Ayan, may mga baka rito. Yan, baka yan. Meron pa doon, bandang dulo. Tapos yun yung kambing natin, si Mikmik. Yan siya nakapastol. Tapos dun sa kabilang lote, mga rin yan, puro mga baka rin yung mga yan.
Bihira dito yung kalabaw guys. Yung kalabaw kasi ginagamit lang pang araro. And dito namang mga baka, ayan guys, yan. Mga ano to, mga binili na payat, tapos patatabain and ibibenta nila ng mas mahal. Siyempre kumita na siya. Kaya gustong gusto rin ng mga farmers yan dahil may kita rin sila. Yan, yung mga manggang tinutukoy natin na inisprayan. Yan. So may hangin ngayon. Ganyan yung sitwasyon nung nag-spray sila. Kumalat yung spray ng mangga dito. So kawawa talaga yung mga alaga nating kambing. Hindi natin nasabihan yung tagapastol natin. Dito pa sa sa pinakadulo, dito pinapastol naman yung iba nating kambing. Gaya nitong mga F1 natin. Ito yung pinaka last batch na anak ni Tenga, yung dati nating bulog na naibenta na natin. Kasi para iwas inbreed na rin, hindi na natin siya pinares doon sa anak niya. Ayan sila Ayan Dito sila kumakain, kaya magaganda yung katawan dahil kangkong pala yung kinakain nila rito. Ayan, ang daming kangkong dito. So sagana sa pagkain. At saka guys, itong mga bisiro na ito, talagang bata pa lang, alaga na rin talaga sa supplementation. Medyo napabayaan lang din talaga natin yung ibang alaga natin nung mga nakaraan kasi nga nakafocus tayo sa paggawa ng chicken garden natin. So yun, learnings na din. Sana kung mga next time kung meron tayong makaluwag-luwag tayo ng oras, focus ulit tayo sa pag-aalaga ng kambing. Kasi nga doon tayo nakatuon ngayon kasi totally wala talaga tayong masyadong mapagpapastulan na. Ayan, yung napier grass naman natin napabayaan na, hindi na rin na-harvestan. So wala rin tayong gagamiting shredder machine dahil sira na nga rin. Ayan mga tropa, ito naman si Mikmik pag malapitan. Pag hapon to namamaga yung niya, yung sa may bandang baba. So battle jaw ang tawag. Hindi ko sure kung bakit nagkakaganon, kung sa tali ba or dahil ba nabibilad siya rito. Pero pag umaga nawawala naman, namamaga na naman ngayon baba niya Actually pinurga na natin to kahapon Nag-inject tayo ng ivermectin sa kanya para mapurga siya. So mukhang kulang pa. Magbibigay ulit tayo niyan after 15 days ng oral dewormer. So kailangan din yun para mapasundan natin. So yun lang muna ang ating video for today guys. Sa mga nanonood, thank you very much. And sa mga bago dyan, shoutout sa inyo. And mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. Happy farming sa inyong lahat. God bless po and ingat lagi.